Welcome back mga kababayan sa aking YouTube channel. At ang video natin ngayon ay tungkol sa isang kababayan natin na nagtatanong. Ang sabi niya ay, Sir, ask ko lang po, direct hire po katulad ng asawa ko. May negosyante na Koreano sa Pinas, tas inalok ng trabaho asawa ko as farmer. Pero gusto ng Koreano ko, Paul, siya bahala sa visa. Dadaan pa rin ba kami mag-aral ng Korean language? Pag farmer mga kabayan, farmer, minsan kasi, pag mag-apply ka ng factory worker dito sa South Korea, minsan, yung iba napupunta din sa farm. Ito yung alam ko mga kabayan. Wala talagang direct hire kapag ang apply nyo dito sa South Korea ay factory worker sa farm o kaya seasonal worker. Walang direct hire yan mga kabayan. Ang direct hire lang dito, direct hire katulad ng mga professional, katulad ng engineer, English teacher, or kaya mga skilled worker, katulad ng welder, yan. May direct hire yan mga kabayan at merong agency sa Pilipinas niyan. Pero pagdating sa factory worker, seasonal worker, sa farm, walang direct hire. Ang tinanong ko kung ilang taon na yung asawa ni kabayan, sabi niya 33 years old daw. Para sa akin, mag-aaral ka na ng Korean language. At kung gusto nyong malaman ang proseso ng pag-apply dito ng factory worker, ano na lang, panoorin nyo yung video ko na yan, nandyan yung step by step para malaman niyo kung paano mag-apply ng factory worker dito sa South Korea. Pero kung apply nyo naman ay seasonal worker, ay hindi nyo na kailangan mag-aral ng Korean language. Kasi ang seasonal worker mga kabayan, ang applyan niyan ay sa LGU or sa mga munisipyo na malapit sa inyo. Ang requirement niyan ay 25 to 55 years old, babae o lalaki, nakadepende sa munisipyo sa inyo kung ano yung patakaran. Kung may malapit na munisipyo sa inyo, pwede kayong magtanong doon para malaman ninyo ang proseso ng pag-a-apply ng seasonal worker dito sa South Korea. Ang alam ko dyan ay 6 months ang kontrata, tapos uuwi sa Pilipinas. Kung gusto pabalikin ulit ng amo, pwede pang bumalik. Parang kukunti lang yung munisipyo sa atin na nagpo-proseso ng seasonal worker papunta dito sa South Korea. Tapos, isa pa dyan, halimbawa, dun sa isang munisipyo na malapit sa lugar ninyo o karatig bayan ninyo, nagpo-proseso ng seasonal worker dito sa South Korea, tapos dun sa munisipyo nyo ay hindi naman nagpo-proseso ng seasonal worker papunta dito sa South Korea, tapos gusto nyo mag-apply dun sa kabilang munisipyo, ay hindi yun po pwede mga kabayan kasi pwede ka lang mag-apply dun sa munisipyo na yun kapag ikaw ay butante doon sa bayan na yun. Pwede ka mag-apply. Pero kung hindi ka butante sa munisipyo na yun, ay hindi ka pwedeng mag-apply ng seasonal worker. Kaya nakadepende rin sa lugar ninyo, sa munisipyo ninyo, kung nagpo-proseso ng seasonal worker papunta dito sa South Korea. Yun, maaari. Tapos, kung ang apply nyo naman ay factory worker talaga, ay kailangan nyo talagang mag-aral ng Korean language. Kailangan nyo ipasa ang EPS topic exam, tapos Ishihara test, skill test, medical, ayun. Tapos magkakaroon kayo ng approval, yun. Pwede na may pag-asa na kayong masilik ng employer. At ito pa yung isang tanong ng kababayan natin. Kuya Pinong, pwede bang mag-part-time ka dyan habang may full-time work ka? Basta yung hindi siya nakakapikto sa work, schedule mo sa amo mo. Sa totoo lang mga kabayan, bawal ang mag-part-time sa ibang company. Nakalagay sa kung ano yung nakalagay na company sa kontrata ninyo, doon lang kayo dapat magtrabaho. Hindi kayo pwedeng magtrabaho sa ibang company. Halimbawa, natapos yung oras ng trabaho ninyo, halimbawa lumabas kayo ng 5:30, ang ibig sabihin siguro ni kabayan ay pagkatapos ng oras ng trabaho sa company ng amo niya, ay kung pwede pa siyang magtrabaho sa iba. Tapos halimbawa, Sabado, Linggo, walang pasok, kung pwedeng magtrabaho sa ibang company. Hindi pwede. Pero, pwede naman kayong magpaalam sa amo ninyo kung papayagan kayo na magtrabaho sa ibang company. Parang ang tawag doon ay alba, yung part-time job. Pero, ang mahirap lang kasi dito, yung sa sweldo. Kailangan kasi
yun ang sabi ng iba dito, mas maganda talaga, cash, kung kayo yung magpa-part-time job sa ibang company, pwede naman. Wag lang kayong pahuhuli at bawal talaga yun. Bawal yun. Yun ang batas ng immigration dito, bawal mag-part-time sa ibang company. Kung ano yung nakalagay sa kontrata nyo, doon lang dapat kayo magtatrabaho. Kung gusto niyo mag-part-time job, sa totoo lang, marami naman talaga nagpa-part-time job dito, mga kababayan natin. Marami talaga. Okay lang naman, hindi naman sila nagkakaroon ng kaso. Ang maganda lang talaga, sabi nila ay kapag magpa-part-time job ka sa ibang company, kailangan ay cash yung ibabayad sa inyo. Cash, hindi pwedeng ipasok sa ATM kasi alam niyo kung bakit. May mga bali-balita kasi dito na ang nangyayari kapag napasukan yung ATM ninyo na ibang company, bukod dun sa mismong company ninyo na nakalagay sa kontrata ninyo, tapos may ibang magpapasahod sa inyo ng ibang company, bawal yung mga kabayan. Kaya nga yung mga nagpa-part-time job dito, cash yung gusto nilang bayad sa kanila. Yun yung sabi ng iba dito, para safe daw. Kasi kalimitan kasi dyan, may mga bali-balita dito na ang sabi, kapag i-renew na ng kontrata, ang nangyayari daw, nadidetect ng immigration na may ibang company na nagpapasok ng pera sa inyong ATM, sa bank account dito. Pag nadetect daw ng immigration na nagtatrabaho ka, ibig sabihin kasi, kapag may ibang company na nagpapasok ng pera sa inyong ATM, ibig sabihin nun ay nagtrabaho ka sa company na yon. Ngayon, ang iniisip ng immigration, ibig sabihin nun, nagtatrabaho ka sa ibang company at bawal yon. Ayun, kaya mas maganda talaga cash yung ibayad sa inyo kapag kayo ay magpa-part-time job dito sa South Korea. Ayun, ang nangyayari doon, kapag i-renew na ng contract ng amo ay hindi na nare-renew kasi nagkakaroon ng kaso. Pero may mga nagsasabi naman dito na okay lang naman daw, nare-renew pa rin naman daw, pero mas maganda talaga yung sigurado, yung walang aberya. Mas maganda talaga cash na lang. Ayun, yung mga papunta dito sa South Korea, yung mga nagka-employer na, at yung mga nakarating na dito, kung walang pasok kayo ng Sabado o Linggo, nasa inyo naman yan. Pero bawal talaga yun. Nasa inyo na yan kung gusto nyo magkaroon ng extra income. Ayun. Yung iba naman dito, ang ginagawa mga kabayan, doon sa lugar dito na malapit sa, yung lugar dito na Hewadong, may mga Pinoy doon na nagtitinda. Meron nga Pinoy doon na nagtitinda ng taho, ng mga kakanin, at cash yung binabayad sa kanila. Doon sa lugar na Hewadong, maraming mga tindahan ng Pinoy food. At marami ring mga Pinoy doon ang pupunta lagi kapag araw ng linggo.